palakpak. Hallelujah! May kasamang pagsigaw, pagpupuri sa ating Panginoon. Come on, church! Amen! Praise God! Hallelujah! Maraming salamat po for this opportunity, Pastora Sara, na ako po ay muling maimbita sa Jagia. At parang pangatlo ko na po yatang pagpunta sa gawaing ito. Pero this is my first time na makita po ang inyong sanctuary. Nakikita ko lang po ito sa Facebook at ngayon ko napatunayang talagang inaabot nyo po ay next generation, hindi dahil lang sa marami kayong kabataan, kundi dahil may basketball court kayo sa inyong sanctuary. Talagang may purpose, no, na maabot ang next generation. Again, I'm Pastor Blen Ramos. Ako po ang senior pastor ng Jesus the Gospel Manila Church. At the same time, ang overall spiritual director po ngayon ng Jesus the Gospel Global. At marami pong salamat kay Lord sa opportunity. No? Ang Pastora Sara po ay dati ko pong kasama sa JTG na kung saan ako'y bata pa nun eh. Bata pa rin naman siya doon. No? At nakita namin kung paano ang Diyos ay kumilos sa amin pong mga buhay. Maraming salamat po. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Praise God. At handa ba kayong tumanggap ng salita ng Diyos? Yung hindi handa, matulog na lang. Ha? Pero kung handa kang tumanggap ng salita ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, kapatid, maging sensitibo ka, kakausapin ka ng Panginoon. Ito mas maganda, sabi mo sa katabi mo, kapatid, sige, ulitin mo, kapatid, ikaw ang topic ngayon. Okay? Mahalagang mangusap ang Panginoon sa ating lahat. Amen? Let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, Lord, we honor you. We praise you, O God, in your sanctuary, in your house, O Lord. Salamat sa pagkakataong ito. Tunay nga, Ama, naniniwala kami, sabi mo, 2-3 nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroon ka sa aming kalagitnaan. Ama, binibigay po namin muli ang aming puso't isipan sa iyo. Mag-usap ka sa amin. Naniniwala kami, one word from you is enough para mabago ang aming kalagayan, ang aming isipan, at ang aming buhay. Salamat po, malaya ka makakilos, Banal na Espiritu, at wala pong ibang tumanggap ng pinakamataas sa papuri, karangalan, pagpapasalamat, kundi ikaw lamang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iisang Diyos at aming Panginoon. And everybody say, Amen and Amen. Praise God. Bago tayo mo po, sabi mo sa 3 tao, may gagawin si Lord sa iyo. Sabi mo sa Kanya, mahal na mahal ka ng Panginoon. Ayan, just release the blessing of the Lord. Amen. Maraming salamat po. Makakaupo po tayong lahat. Now, sa lahat na pinupuntahan kong churches, kapag ako po ay naiimbita, itong season na ito, nagsimula po yata ito mga 2 years ago, nang aking pong tinanggap kay Lord, yung isang assignment for the body of Christ na stir up ang body of Christ sa dakilang destiny ng ating bansa. O, wala na akong kausap ngayon. Okay, o, tingin kayo lahat sa akin, ha? Hindi po mahaba itong preaching ko, mga 2 hours lang ho ito. Okay? Nakasabi, mahaba, ano na? Okay. Naniniwala po ako, actually, parang nung convention din pala, na-topic ko yun, ano? Naniniwala po ako na ang church, sabi mo sa katabi mo, tayo ang church, ay dinisign ng Panginoon at inihanda ng Diyos para sa bansa na maging pagpapala. Amen. Kung papaanong ang bawat isa ay may dinisign ang Diyos sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka aksidente, kapatid. Kahit mukha kang aksidente, hindi ka aksidente. Lahat ng bagay na nangyari sa ating buhay ay plinano ng Panginoon. Gusto ko pong ipakita sa inyo itong picture na ito. Ito po ang aking nanay-tatay, pakipindot kapatid. Ayan, si Bishop Boy Ramos po at Bishop Metusela Ramos. At yan po yung aking mga kapatid, Pastora Melanie and Pastor Bus. No, ito po ang aking asawa. Ito po yung last picture na nakuhanan po namin bago po namatay yung aking tatay. Si Bishop Boy Ramos po ay kinuha na ng Diyos 13 years ago.
At naalala ko noon, bago siya kunin ng Panginoon, lagi sinasabi ng tatay ko sa akin, anak, wala kong maipapamana sa iyo, kundi maglingkod sa Diyos. Wala kami maipapamana sa iyo na pera, kayamanan, o anumang bagay, kundi maipapamana lang namin sa iyo ay maglingkod kayong magkakapatid sa Panginoon. Kasi nung bata pa ako, may balik ko lang ng mabilis, ayaw na ayaw kong magpastor. No? Ayaw na ayaw ko talaga. Nung bata ko, tuwing magpa-prophesy sa akin, you will become a pastor. Sinasabi ko yung nagpa-prophesy sa akin, false prophet ka. Hindi ka totoong lingkod ng Diyos. Kasi sa puso ko, ayaw kong maging pastor. Pero iniba ng Diyos yung takbo ng aking buhay. Isang araw, na-meet ko ang Diyos. Ito pala ang totoo. Tingay lahat sa akin, lalo mga kabataan. Hindi porket pumupunta ka ng church, hindi porket lumaki ka ng simbahan, na inkwentro mo na si Lord. O nakilala mo na siya. Kailangan magkaroon ka ng personal experience kay Lord. At yun yung nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng inkwentro kay Lord. At nakita ko yung trajectory ng buhay ko, pakipindot, yung trajectory ng buhay ko ay inayos ng Diyos. Mula doon sa ayaw maglingkod kay Lord, mula doon sa magulong nung high school ako, no, naninigarilyo, pumupunta sa mga bar, no, ang mga barkada ko yung mga adik, binago ng Diyos at nakita ko na lang yung sarili ko by the grace of God na nandoon na ako sa paglilingkod kay Lord. Kung papansinin natin ang ating buhay, tingkay na sa akin, inayos ng Diyos ang ating buhay. Tama? Pinihit ng Diyos. Dapat ang ilan sa atin dito, dapat nasa sementeryo ka na. Yung ilan sa atin dito, dapat nasa mental hospital. Di ba? Yung ilan sa atin dito, dapat magulong-magulo na ang ating buhay. Pero pinihit ng Diyos at iniayos ng Diyos ang trajectory ng buhay natin that leads to His grace. Nakita nyo ba? No? Kaya tayo nandito ngayon kasi dumating yung grasya ng Diyos sa atin. Sino rito nare-recognize niya ang grasya ng Diyos sa kanyang buhay? Taas ang kamay. Amen, di ba? Inayos ng Diyos. Magulong nakaraan, pangit na buhay, pero ito ngayon nagpupuri sa ating Panginoon. Nakita ko yon sa buhay ko. Inayos ng Diyos mula doon sa ayaw maglingkod. Ngayon sabi ko, mamamatay akong maglilingkod kay Lord. Ito po yung last picture ng ang aking pong nanay, na pakipindot, ay kunin ng Diyos, bago siya kunin ng Panginoon, sa kanyang deathbed, no, mamamatay na po siya, ay tinawag ako ng nanay ko at sabi niya kunin yung langis, pinahiram po ko ng langis ng nanay ko bago siya namatay. Na-ordain po ako na bilang susunod na mga ngasiwa ng Jesus the Gospel at this coming Saturday ay magse-celebrate na po kami ng 38 years. No, itong Sabado po na parating. At nung namatay ang mami po, ito po yung yung picture, that next, ilang buwan lang lumipas, nag-celebrate po kami ng 36 years anniversary, na kung saan, ito po, ang tema namin ay full circle. Tignan nyo paano yung trajectory ng Diyos, ha? Kinikwento ko ito para makita nyo, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nung 36 years anniversary, that is my first year bilang overall parang director or overall spiritual director ng buong Jesus the Gospel. Ito po yung picture na yon ng aming anniversary. Ginanap po sa Olivares Coliseum. At naibalik ko nung unang-unang taon. Tingnan nyo paano inayos ng Diyos. The first year ng Jesus the Gospel, nung ito ay naitayo, ang unang taon ng celebration, pakipindot. Ito po yung tatay ko, si Bishop Boy Ramos, pinagpe-pray yung Mayor Olivares ng Parañaque. Okay? Ito po yung senior, si Pablo Olivares. Now, nung ako naman po, unang taon, kasi yung 36 years anniversary is full circle, pakipindot. Ito naman po ako, ito yung kanyang anak na mayor naman ngayon.
Hindi po aksidente yan. Hindi namin inimbita si Eric Olivares. Pumunta po siya para mag-celebrate at sabi ko, kailangan ipag-pray. Alam niyo ba kung ano yung posisyon ng tatay ko? Pakibalik ulit yung picture kanina, anak. Tingnan niyo ha. Pakibalik yung unang picture. Kung saan si Bishop Boy, si Olivares, nakataas niyang kamay, pakibalik. Yun din po yung nangyari. Kita niyo yung pag-aayos ng Diyos, hindi kayang gawin ng tao yan. Amen? Yung anak ni Bishop Boy, nagpe-pray doon kay Mayor, yung senior. Yung anak naman, ngayon ng Mayor, pinagpe-pray yung anak ni Bishop Boy. Pag-aayos ng buhay. May plano ang Diyos. Amen? Yung isang kabataang ayaw maglingkod, ngayon ay naglilingkod sa Diyos. Now, this is my point. Kung ang individual ng buhay ay may dakilang plano ang Diyos, trajectory of our life that leads to His grace, ganun din po ang bansang Pilipinas. O tingin kayo lahat sa akin. May dakilang plano ang Diyos. Now, I want to connect this, the plan of God, to our nation, at kayong Jagiya ay may malaking partisipasyon. Amen? Nandiyan kayo? Ulitin ko lang po, nabasa ko na pala ito noong last convention ninyo, pero babasahin ko lang mabilis, lalo sa mga kabataang narito. Bata pa po ko, narinig ko na yung great destiny ng bansang Pilipinas. Okay? Salamat, sabi ko nga nung narinig ko ito, at nung pinag-aaralan ko, sabi ko, salamat, hindi ako Swedish, hindi ako English, hindi ako Aprikano, ako'y isang Pilipino. I'm proud to be Filipino. No, masaya akong naging Pilipino ko. Kahit minsan kung titingnan tayo, minamalit ng ibang bansa. Kung titingnan tayo, mga ilong natin pango. Di ba? Maiitim ang ating mga batok. Di ba? hindi tayo mayaman na bansa. Pero piniling bansa ang Pilipinas. Amen. At ito yung season. Listen, may nangyayari ngayon. Gustong hadlangan ng kaaway ang destiny ng bansang ito, pero hindi ito mapipigilan sapagkat may mga church tulad ng Jagiya, tulad ng Jesus the Gospel, na naniniwalang may great destiny ang bansang ito. Halimbawa, sabi po ni Benny Hinn, babasahin ko lang mabilis kasi nabasa ko na pala ito nung convention. A Prophetic Vision for the Philippines by Bill Perry. Sabi niya ganito, mga propeta po ito na sumulat para sa bansang Pilipinas. In this fast-moving vision, the nation of the Philippines was not just 7,000 islands that comprised the archipelago. It appeared as a man in military armor. Naisulat po ito. May isang libro na sinulat ni Bill Perry na kung saan, hanggang ngayon may kopya po kanyan, Prophetic Vision for the Philippines. Nakita niya na ang Pilipinas at ang mga isla nito ay naging isang sundalo. Alam niyo ba, inihahanda ngayon ng Diyos tayong lahat. Wala sa edad. Sabi mo sa katabi mo, wala sa edad. Wala sa itsura. Wala sa background ng edukasyon. Kundi yung nagnanasang maglingkod kay Lord ay gagamitin ng Panginoon. God is raising up an army in these last days. Sabi ni Benny Hinn, a great move of the Holy Spirit will invade the Philippines. Expect good and great changes that will happen to the government of the Philippines. Nakita nyo ngayon may nangyayari sa gobyerno natin? Now, tingin kayo lahat sa akin. Yung iba, ang isip ganito, ang papangit nga na nangyayari. Puro corruption. Yung budget, trilyon-trilyon. O imagine niyo, ito yung positibong pagtingin. Noon, ang budget natin kinakapos, ngayon trilyon-trilyon na. Kasi minsan ang pagtingin natin, parang sa panahon ng Israel. Ang nakita ng Israel, sabi ng mga tiktik, ay mga higante. Ang tingin naman ni Joshua at Caleb, atin ang promised land. So do not look at the giants. Look at the promise of God. Huwag mo tignan yung problema. Tignan natin may pangako ang Diyos para sa bansang Pilipinas. Ay parang wala akong kausap ngayon. Tanong mo yung katabi mo, nag-almusal ka na ba? Salamat, bago ko nagpunta rito, dumaan muna kami, nag-almusal kami sa yung Whopper, yung Burger King. Kaya may energy ako. Yung iba parang walang energy. Okay? Sabi mo sa katabi mo, may plano si Lord sa atin.
Sumunod, sabi ni Prophet Cindy Jacobs, the Lord will say to the Philippines, so kinakausap tayo ni Lord, mga kabataan, makinig kayo mabuti. I am shaking everything that can be shaken so that no man can glory in what I will do. For I have waited for a generation, and this is that generation. Kaya tingnan nyo, gustong-gustong nakawin ng demonyo ang ating henerasyon. Na-bless ako kanina, bago tayo makinig ng Word of God, pinag-pray natin ng mga kabataan, yung mga kids. Inihahanda ng Diyos ang mga kabataan sa henerasyong ito, and that God will raise up a purity and holiness in, and I'm raising up vibrance. Ibig sabihin, ang mga kabataan ngayon, may daladalang apoy. Kaya bawal dito ngayon, sa ating henerasyon, ang mga kabataang pasoy-soy pa sa paglilingkod. Bawal na yung mga kabataang, kaya nasa church kasi may nililigawan. Ay! Bawal na yung sa church, kaya nasa ministry kasi nagpapakyut. Ay! Bawal na yung nasa church kasi may mauutangan. Ay! But God is raising up vibrance. Ngayon, anointing service natin ngayon. Kailangan lahat tayo ay mag-aapoy sa presensya ng Panginoon. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, mag-aapoy ka sa presensya ni Lord. Ba't parang ayaw nyo? Gusto lahat ng apoy mula kay Lord magsabi ng amen. Yung presence of God. Amen. Sumunod, sabi ni Prophet Sabdo, Philippines is a nation that is going to experience a great exponential revival in not too distant future. At ngayon na yun, nakita niyang may great revival na parating sa Pilipinas. Kailan lang nag-preach ako sa buong Bulacan? Mga 3,000 kabataan. Nag-preach ako doon sa isang gawain naman, kala Bishop Ted Malanging, mga 800 pastors and leaders. Ito rin yung sinasabi ko. Bakit naniniwala ko ito yung season na magising tayong lahat mga Pilipino? Hello? Hindi tayo papunta sa pagbagsak, maniwala kayo, papunta tayo sa pagpapala. Hindi ang bansang ito ay pahirap. Hello? Hindi ito papunta sa pagkabulusok. May plano ang Diyos sa bansang Pilipinas. At kayong mga kabataan, yung mga matatagal na Kristiyano, narinig nyo na ito, noong umpe. Tama? Narinig nyo na ito nung nagsisimula pa lamang ang move ng revival sa Pilipinas. Sinasabi na ito. And I believe, ito na yung season. Ito na yung time. Hallelujah! Kaya sabi mo sa katabi mo, bawal ang tamad na Kristiyano. Bawal yung kukuya-kuyakoy na Kristiyano lang. Kailangan lahat tayo may ginagawa sa kaharian ng Panginoon. Amen. Palapakan natin si Lord. Sabi rito, that is the destiny God has revealed about the Philippines. If you hear about the awesome word that was spoken over Philippines, kung marinig nyo lang na sinasabi sa bansang Pilipinas, you will wonder, next to how God bless Israel, Philippines will be the second nation to Israel. Aba, parang di kayo masaya. Kung paanong pinagpala daw ang Israel, pagpapalain ng Diyos ang bansang Pilipinas. Prophet Tommy Arayomi, para dumiretso tayo sa word ngayon, I will make the Philippines a gathering hub for Asia Revival. Humanda tayong lahat. Dadayuhin tayo ng iba't ibang mga bansa. Alam niyo bakit? Hindi dahil sa magaganda ang isla natin, hindi dahil mapuputi ang mga buhangin ng ating mga karagatan, kundi pupuntahan tayo ng iba't ibang mga bansa kasi marinig nilang may revival na nangyayari sa bansang Pilipinas. Hello? Yung iba, ano naman sa akin yan? Wala nga akong pansaing . Ano naman yan? Mapuputulan nga ako ng kuryente . Diba? Naintindihan nyo? Ano makaka-revive sa Pilipinas? Yung nga, wala na kami magiging bahay. Hindi mo naiintindihan. Kapag pinagpala ng Diyos ang Pilipinas, ibig sabihin lang nun, pinagpala ka na. Hello? Amen? Pag pinagpala at nagkaroon ng revival sa Pilipinas, ibig sabihin ng mga church ay pinagpala at nasa revival. Sabi ni Jonathan David, Philippines a hope, a heaven, a place of safety.
a refuge and a home for all. Philippines is the soul of Asia. In your restoration, Asia will rise with you. Prophet Charlie Sham, my anointing is upon you, says the Lord. Now, totoo ito mamaya anointing of oil. Minsan ang tingin natin, Lord, anoint me. O ngayong oras na ito, pagpahid sa akin ng langis, yung anointing ng taong yan na nagpahid ay pupunta sa akin in Jesus' name. Di ba, minsan isip natin ganon? Di ba? Ang totoo, ang anointing ay binabayaran. Kailangan you have to pay the price. Pag-iyak, pagluhod. Hindi porkit pinatungan ka lang ng langis, uy, anointed na ako. Nandiyan kayo? Kailangan yung buhay mo, ibibigay mo kay Lord. Kailangan lalakad ka sa katwiran at kabanalan ng Panginoon. Kailangan bababad ka sa presensya ni Lord. Pagbabasa ng kanyang salita, pag-aaral, pagdidibot ng kanyang salita. Hello? Yung 30 years na pinagpaguran ng pastor, 30 years na lumuhod at umiyak, kaya na-anoint, isang pahid lang sa'yo, double na agad. Tama ba? Nag-guess niyo yung punto ko? Hindi, kailangan pagpagalan natin. Although lahat tayo inanoint sapagkat ang Holy Spirit ay nasa atin. Pero yung pag-i-increase ng anointing sa ating buhay, kailangang bayaran mo ito ng pagluhod, pag-iyak, pagbabasa ng kanyang salita. Hello? Amen. Kasi gusto natin lahat, Lord, anointing, anointing, Lord. Gusto natin lahat yan. Pero naunawaan ko, ang anointing pala, kailangan you have to pay the price. Kailangan meron kang gagawin para yung anointing na yon ay dumating sa atin. Now, sinabi ni Prophet Charlie Sham, alam nyo bakit? Marami ng pinagdaanan ng Pilipinas eh. Inubog na tayo ng Diyos sa panahon. Nandiyan kayo? Inihanda ang Diyos, ang Pilipinas ay gagawin niyang greatest missionary in the world. Nabanggit ko na yan. At ulitin ko, Jagiya, alam ko bakit? Kasi inahanda ang Diyos na ito, marami sa inyo pupunta sa ibang bansa. Hindi para magtrabaho. Parang wala na akong kausap ngayon Pupunta kayo ng ibang bansa, hindi lang para magtrabaho, kundi para gamitin ng Diyos at magsimula ang mga simbahan sa mga bansang inyong pupuntahan. Sino ito gustong pumunta ng England? Paris. Japan. Pakistan. Ayaw na ng iba. North Korea. Gusto niyo North Korea? Now, ulitin ko lang ito. Nabanggit ko na ito nung convention pero ulitin ko. Inihanda ng Diyos ang Pilipinas to be the greatest missionary in the world. Tingkay na sa akin. Bababa ako bago ako pumunta sa susunod para makausap ko kayo ng gusto. Usapang puso ito. Ulitin mo, sabi mo sa katabi mong kapatid. Ulitin mo, kapatid. Inihanda ka ni Lord para gamitin. Huwag mong tignan ng iyong edad, huwag mong tignan ng iyong background, huwag mong tignan ng iyong edukasyon, basta ang puso mo'y gustong magpagamit kay Lord, gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Now, Philippines is the greatest missionary in the world. Parang hindi kayo excited Amen. Mas daig pa natin yung mga naging missionary noong unang panahon na kung saan ay ginamit din naman ng Diyos. Salamat sa kanilang mga buhay. Tulad sabi ko, ang mga Koreano, ginamit ni Lord. Sa Pilipinas, marami mga simbahang naitayo dahil sa mga Koreano. Pero tapos na yung season nila. Alam niyo ba sa Korea ngayon, karamihan ng mga churches doon, bumababa na yung attendance. Nandiyan kayo? Doon nagsimula yung cell movement sa kanila. Pero ngayon, yung mga malaking simbahan, nagliliitan na. Bakit hindi na-erase ang next generation? Naging great missionary sila, pero alam niyo po, totoo lang, pag nag-i-English ang Koreano, hindi natin maintindihan. Nakarinig naman kayo ng Koreano? Nagsasalita?
Di ba? Ang hirap intindihin. Gusto nilang maging misyonaryo. Pero pag nagsalita sila, hindi maintindihan talaga. Mga Pilipino, kahit hindi nag-aral, ang galing natin mag-English. Hello? Hallelujah. Kahit magtataho, pag in-English mo, sasagutin ka yan. Di ba? Lalo yung mga bata ngayon, kita nyo ba yung mga bata ngayon? Anak ko, hindi ko naman tinuro ang mag-English. Hindi ko naman sabi mag-i-English lang kayo. Lahat ng anak ko, English speaking. Minsan pag kinakausap namin at pagagalitan namin mag-asawa, naubusan kami ng English eh. Kaya sabi na namin, go back to your bed. Wala, hindi namin alam kung sabihin eh. Puro English speaking. Hindi handa tayo. Bakit? Pagpunta natin sa ibang bansa, pansin nyo ba, kapag kausap ng mga Pilipino ang nag-stay sa German, pati salita nagiging German. Pag nasa England, nagiging English yung tunog-tunog ng salita. Tama? Kapag nasa Amerika, American accent. Yung dila natin, marunong pumilipit, depende kung sino kausap. Tama? Kasi bakit inihanda tayo ni Lord? Ang mga Amerikano, ginamit din ng Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay. Grabe. No, sila, utang na loob natin yung full gospel sa kanila kasi nung dumating ang mga Kastila, half gospel lang dumating sa atin. Pero nung dumating ang mga Amerikano, narinig natin yung full gospel. Tama? Now, tapos na rin ang season nila. Kita nyo mga Amerikano, hindi makakainom yan ng hindi mineral water. Diba? Pag misyonaryo ka, at hindi mo kayang uminom ng hindi mineral, ay, mahihirapan ka sa mission field. Hello? Pag uminom yan ng hindi mineral, criminal water, naku, iikutan tiyan yan. Tama? Mga Pilipino, minsan kahit na may kitik-kiti pa, iniinom natin. Gripo lang. Di ba? Mga Amerikano pagdating sa pagkain, ako masaselan yan. Kailangan yan laging steak ang kinakain. Tama? Tayo kahit steak lang ng barbecue, kinakain natin eh. Walang hindi kinakain ng mga Pilipino eh. Kahit ng yung mga tipaklong, palaka, bahagi ng buong manok, mula ulo hanggang paa, hanggang kaloob-looban. Bakit pag naging misyonaryo ka, hindi ka pwedeng maselan? Hello? Ito katotohanan, meron ako, nakakwento ko na yata sa inyo. Minsan may pumunta rito mga Amerikano, nagpunta doon sa Bicol, kasama ng aming Bishop Boy Ramos. Dinala namin sa mission sa Bicol, itong mga Amerikano, 3 sila eh. Ilang araw na sa mission, hindi pa po nagpupupo. Kasi yung CR, doon sa Bicol, na pinuntahan namin, yung pag-upo mo, yung labas yung ulo mo, nakakita kayo ng ganun CR? Yung ang baba lang, pag-uupo ka, labas yung ulo. Pag may lalapit, diyan ka lang. Lalapit. Nakakita kayo ng ganun CR? Ha? So, ganun yung CR sa Bicol. Ngayon, itong mga Amerikano, 3 araw na, butil-butil na yung pawis. Wala hindi kaya mag-CR. Sabi ni Bishop Boy Ramos, tingnan mo itong mga Amerikano. Gustong-gustong maging misyonaryo sa Pilipinas, pero CR lang hindi ma-overcome. Turuan natin sila. Sabi ni Bishop Boy, hey brothers, follow me. Pumunta doon sa bukid, mga daya-dayami, ginanong-ganon lang. Maya-maya, kanya-kanyang talikuran na. Maya-maya, may mga UFO nang lumilipad. Inihanda lang Diyos sa mga Pilipino. Hello? Pasin nyo ba? Kahit anong sitwasyon masasaya mga Pilipino? Bumaha na nga. Lagpas ng bubong. Nagsiselfie pa sa bubong eh. Pasin nyo ba yun? Kahit anong sitwasyon kaya nating tumawa. Hello? We are the happiest people in the world. We are the smiling nation.
Very friendly ang mga Pilipino. Alam nyo, hindi yan aksidente. Nilagay ng Diyos sa atin yan kasi nga gagamitin tayo sa buong mundo. So, Diagia, humanda kayo mga kapatid. Inihanda kayo ng Diyos, hindi lang para dito sa Cainta, hindi lang para sa Rizal, hindi lang para sa Luzon, kundi pupunta kayo ng iba't ibang mga bansa para gamitin ng Panginoon. Ang tanong, sabi mo sa katabi mo, may passport ka na ba? Kumuha na kayo ng passport. Ha? Para gamitin kayo ng Panginoon. Amen? Sige, palapakan natin si Lord. Great is the destiny of this nation, but what is the condition of the church now? Basahin ko lang ito. The church become weak, compromised, unholy, liberal, and business-minded. Masyadong ginaya ng simbahan ng Western churches para masabi lang na ito ay modern at naging entertainment place rather than a place of worship. Naging social club ang maraming simbahan, naging pasosyal ang pabunggahan na naging labanan. Tulog ang maraming simbahan ngayon. Kaya huwag kayong gagaya sa mga simbahan, kulang na lang kape at tinapay, parang may binuburol na tao sa loob ng church. Kailangan ng church punong-puno ng buhay. Ang church kailangan punong-puno ng presensya ng Panginoon. Lahat ng papasok na malungkot, lalabas ng masaya. Lahat ng papasok na depressed, paglabas, pinalaya na ng Panginoon. Hello? Yan ang church na tinayo ng Panginoon. Bakit? Gagamitin ng Diyos ang kanyang church. Many Bible schools instruct the student to reject the supernatural work of the Holy Spirit, and some churches believe that the supernatural is unnecessary and belongs in the past. Tingin nila ang mga miraglo, paggawa ng mga himala, pagpapagaling sakit, karamdaman ay noon pa yan, hindi na nangyayari ngayon. Meron tayong Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, hindi siya nagbabagong Diyos. Kung paano gumawa siya ng himala noon, patuloy siyang gumagawa ng himala ngayon. The church is extremely in bad shape as a result of the lack of revival. Kakaunti na lang ang mga tunay na pastor. Pansin niyo ba? Marami na ngayon mga motivational speaker rather than preaching and teaching the truth. Kaya kung kayo may totoong pastor, masaya kayo, pinagpala kayo ng Panginoon. Marami kasi mga impostor na. Kukunti na lang ang mga tunay na pastor. Mga endangered species na yan. Kaya salamat, meron kayong Pastora Sara na totoong lingkod ng Diyos na nagpapastor sa inyo. Kaya pag may pastor kayo, mahalin nyo ang inyong pastor. Parang wala na akong kausap ngayon, ha? Hay! Mahalin nyo ang inyong pastor dahil konti na lang ang tunay na pastor. Pastors are moved by the needs of the people rather than needs of the Spirit. Pastors are fighting each other na dapat si Satanas ang kaaway. Kita nyo ba? Mga pastor ngayon, sila nag-aaway. Hindi gawa ng Diyos yan. Gawa ng demonyo. Gusto tayong i-distract ng Diyos sa great destiny na gagawin ng Diyos sa bansang Pilipinas. Kaya sabi nga ni Bishop Boy Ramos, sabay-sabay nga natin basahin ito, pakipindot. 1, 2, 3, go. How can a dead church restore a dead nation? Paanong bubuhayin ng isang patay na simbahan ang isang patay na bansa? Kaya anong kailangan natin? Kailangan natin ng revival. Kailangan natin ng anointing ng presensya ng Panginoon. Kasi pag walang presensya ni Lord, ang paglilingkod nagiging nakakatamad. Pag walang presensya ni Lord, maghahanap ka ng kapalit sa ginagawa mong paglilingkod. Pag walang presensya ng Panginoon sa iyong paglilingkod, maghahanap ka ng posisyon sa iyong paglilingkod. Parang wala na akong kausap ngayon, ha? Amen? Kaya sabi ng Ephesians chapter 5, verse 14, this is why it is said, awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. Sabi mo nga sa kata mo, gising. Sikuhin mo ng malakas, gising. Gumising kayo, kayo mga natutulog ang inyong espiritu. Akala nyo walang nangyayari ngayon. Ito yung season na may ginagawa ang Panginoon. We are living in the most exciting time in the history of the church. Kaya church, bangon tayo. Hello. Eh, yung iba parang wala pa rin eh. Parang wala talaga kasi akong pambayad, pastor eh. Wala akong pera ngayon eh. Maapektuhan ng lahat ng area ng iyong buhay kapag ikay na-revive. Hello?
magkakaroon ng matinding pagdaloy ng pagpapala ng Diyos kapag ikaw ay na-revive. Now listen to this. Now is the time. Church, let us ready ourselves to receive the full measure of the fulfillment of the prophetic word for our nation. Totoo lang, ang bansa natin hindi mahirap, mayamang bansa ito. Hello? Ang mata ngayon ng mga bilyonaryo nasa Pilipinas ngayon. Nandito ngayon bumubuhos ang marami mga investors. Kaya pag tayo nabulag, church, natingin natin ang church, ito lang. Nandiyan kayo? Mahuhuli tayo, malilip behind tayo. Ang church na itinatag ng Panginoon ay powerful church. And I pray that this is the generation that will fulfill the prophetic destiny of this nation. God is restoring His church back to its former position of absolute power and authority. Hello? Kaya sabihin sa katayo mo, may magagawa ka kay Lord. Gagamitin ka ng Panginoon. I-raise up ka ng Panginoon sa panahong ito. Amen? Sabi ng Habakkuk chapter 3 verse 2. Sabay-sabay natin basahin. Come on church. 1, 2, 3, go. Lord, I have heard the report about you, and I was afraid. Lord, revive your work. Sabay-sabay nga natin sabihin ito, revive your work. 1, 2, 3, go. Revive your work. Lord, revive your work. Nakita ko na ang church noon, nung bata pa ako, grabe ang revival. Mga bulag nakakakita. Nakita ko mismo yung isang gawain namin. May bulag na katabi ng mga pang-apat na row doon sa aming gawain. Dinala siyang bulag sa church. Kapatid siya ng isang membro namin. Talagang nabulag siya ng ilang taon. At during the praise and worship, sabi niya, nababasa ko na yung t-shirt ng kapatid ko. Sabi niya, nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Hello? Ang church, dapat may nangyayaring mga himala. Hello? Ang church, dapat may nangyayaring mga patay na bubuhay. Ay, parang wala akong kausap ngayon, ha? Amen. So, revive your work, Lord. And I believe yan ang ginagawa ng Diyos ngayon. God is raising up the last army. The end-time army of God is rising in this generation. And Jagiya, nandito ako para sabihin sa inyo, bahagi kayo sa army ng Diyos na itinatayo sa panahong ito. Kaya bangon kayo, tayo kayong lahat. Bawal na ngayon mahinang Kristiyano. Hello? Bawal na yung Kristiyano, kung gusto lang umaten, aaten. Mas uunahin pang maglaba kaysa umaten. Ay! Pag nagtampo kay pastor, hindi na pupunta sa church. Kababawan ng iba. Hindi na ito yung season na madali kang matisod. Sabi mo sa kata mo, bawal na yon. Yung matitisurin ka pa rin. Yung kinukumpara mo lagi yung pagkain mo doon sa pagkain ng iba, pag nag-aabutan ng pagkain, bakit sa akin, paa sa kanya? Liig yung akin sa kanya, binti. Naku, kinukumpara mo pa. Yung matitisurin, pag hindi ka nakamayan, natitisod ka. Sabi sa kanya mo, bawal na yon. Ito yung season na kung saan gamitin tayo ni Lord. Taas ang kamay. Sabi mo, Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Baguhin mo pa ang buhay ko. In Jesus' name. Amen. Joel chapter 2 verse 1. Ito yung second part ng ating preaching ngayon. Sabi dito ng propeta, ang Joel is a prophetic word na mangyayari sa huling panahon. At ang sabi niya, blow the trumpet in Zion, sound the alarm on my holy hill, let all who live in that land tremble, for the day of the Lord is coming. It is close at hand. Nakita ni Propeta Joel ang mangyayari sa huling panahon na kung saan ang Diyos ay mag-raise ng army ng Panginoon na gagamitin niya sa huling panahon. Nakita na niya yon. At gagawin niya, sabi ng propeta, that God will restore His work.
I-restore ng Diyos ang kanyang pagkilos sa ating panahon. Joel chapter 2, verse 25 to 26. At dito ako magtatapos, mga kapatid. Ilang bagay na i-restore ni Lord sa church. Sabi ng verse 25, then I will restore. Listen to me. Pag sinabing restoration, higit pa sa dati. Pag ni-restore ka ng Panginoon, nagkamali ka, ni-restore ka ni Lord, mas magiging mainit ka pa sa dati. Pag inayos ka ng Panginoon, mas higit ka pa sa kalagayan mo noon. Then I will restore. Number 1, verse 26, you will have plenty to eat and be satisfied. Number 2, and praise the name of the Lord your God who has dealt wondrously with you. Number 3, then my people will never be put to shame. Number 1, restoration gagawin ni Lord. Listen, church. Joel chapter 2, verse 26, restoration of wealth. You will have plenty to eat and be satisfied. Church, hindi papayag ang Diyos na gagamitin ng bansang Pilipinas na lahat tayo hanggang ngayon nalulungkot sa 20 pesos na bigas na hindi pa nangyayari. Nandiyan kayo? Pag ni-restore ni Lord ang wealth sa church at mangyayari yan, church, pagpapalain ng Diyos ang ating mga simbahan. Noon pa, nag-declare na ako, Lord, sa church namin, Panginoon, we will not wait millionaires to come, but you will raise millionaires in this church. Ano ba yan ang ginagawa ng Diyos ngayon sa aming simbahan? Nag-raise kayo si Lord ng mga millionaires sa church. Mga kabataan dati lamang na walang pamasahe. Ngayon, mga managers na ng mga kumpanya. Hello? There will be a restoration of wealth. Kaya, listen, mababago ang ating kalagayan. Amen? Sabi ng Corinto chapter 9, verse 8, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Hindi sinabing sa ilang bagay lang, sa lahat ng bagay. At sumunod, at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Listen, lalo mga kabataan, pagbutihin nyo ang inyong pag-aaral, pagbutihin yung paglilingkod nyo kay Lord. Isang araw, hindi lang kayo ganyan. Pasasaganain kayo ng Panginoon. Mga nanay na lagi namumblema sa kanilang mga bayarin, tuwing magbubukas ka ng refrigerator mo, nalulungkot ka, puro tubig ang laman. Tapos doon pa nakadikit lahat ng inyong mga bills, Meralco, doon nakamagnet sa rep nyo, nalulungkot ka. Sabi nga, may kasabihan, hindi ka natatakot sa end of the world, pero sa end of the month, lagi kang takot kasi maraming bayarin. Pero ito yung season na kung saan, listen, may gagawin ng Diyos sa inyong pinansyal. Magkakaroon kayo ng breakthrough. Pasasaganain kayo ng Panginoon. Lahat ng naniniwala magsabi ng praise the Lord. Inuulit ko, hindi tayo pababa, paangat ang ating buhay. Alam niyo, mula nung tinanggap ko itong mensaheng ito, personal sa buhay ko, ha? Nagpastor po ako for 27 years. Sa Manila po ako nagpapastor. Talagang mula rin kami sa walang-wala. Walang-wala kami mga gamit, wala kaming upuan, wala kami. Pagka may offering kami, ang bibili namin, una, electric fan dahil ang init ng church. Nakita ko talaga paanong pinagpalan ng Diyos. Nung nagpapastor ako, para lang ma-sustain namin yung monthly bills namin sa church. Tumanggap ako na kung ano-anong trabaho. Naging photographer ako sa isang kasal. Hindi naman ako photographer. Kapag may ikakasal, iaalok ko yung sarili ko, baka gusto niyo ng photographer. Eh, artistic naman ako. So, tinatanggap naman nila. Eto na, pagtapos ng kasal, hinihingi sa akin yung mga picture. Nung tinitignan ko, minsan kalahati yung ulo. Sabi ko, Lord, ano ba to? Kailangan na kasi taga ng pera sa church. Pupunta ako sa ibang bansa. Alam niyo ang gagawin ko? Nandiyo si Pastor Brian. Pupunta ako doon sa Japan kung saan nandun din siya nagpapastor. Magko-construction ako doon. Mag-gemba, ang tawag doon, gemba. Tatanggap kami meron kaming box na tatanggapin na maliliit na parts ng isang computer. Tatanggalan lang namin ng mga maliliit na yung mga lawit-lawit. Tatanggalin namin. Ang isang maliit na ganon ay 1 cent ng Japanese. So, libo gaganunin namin. Magdamag. Para alam nyo, may maiuwi lang akong isang gitara sa church. Meron lang akong maiuwing isang,
tawag dyan, amplifier sa church. Ganun, inunti-unti ko. Eh di, nakumpleto ko na, kaya lang puro 110. Yung speaker namin. Eh may dumayong isang anak ng pastor. Sabi, magaling magtimpla ng sound system. Sinaksak lahat sa 220. Tapos sabi lang sa akin, Pastor, sorry. At hindi ko na siya nakita. Kami naman, Lord, paano na yung gamit ng church? Dumaan din kami sa ganung kalagayan. Dumaan kami na 7 buwan sa church, wala kaming maibayad na upa sa church. 7 buwan. Sabi ko, unang buwan, walang bayad. Sabi ko, sir, pwede po bang gamitin nyo na yung advance ng church? Pastor, o sige, pastor ka naman, sige, gagamitin namin yung advance. Sumunod din naman ako nakapagbayad. Pwede po ba yung deposit namin, gamitin nyo muna? 7 buwan, alam ng Diyos, 7 buwan, sunod-sunod, hindi kami makabayad sa halagang 20,000 na upa. Talagang dumaan din yung church sa walang-wala. Pero alam nyo po, nangarap, naniwala sa kakayanan ng Diyos. Naniwala, kaya tayong pasaganain ng Diyos sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, hindi ka lang puspos ng Holy Spirit. Hallelujah, praise God, nag-holy laughter ka. Paglabas mo, saan kaya ako hihingi ng pamasahe? May kausap ba ako rito? Saan kaya ako maghahapunan ngayon? Ni hindi mo alam kung saan ka pupunta para makahingi ng pera. Pero revive na revive ka, hindi ganun ang gusto ni Lord. Ang gusto ng Panginoon, ang sabi niya, 3 John 2, I wish above all things that you may prosper, be in good health as your soul prospered. Kung paano pinasasagana kayo sa inyong kaluluwa, pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng area ng inyong buhay. Nung bata ako, sabi ko, kasi nung panahon namin noon, pag pastor ka, bawal kang magnegosyo. Nung panahon namin noon, hindi mo pwedeng pagsabayihin yan. Pag pastor ka lang, bawal kang magnegosyo. Pero naintindihan ko, ang mga Kristiyano pala, listen to this, lalo mga next generation, you don't just have the anointing of priestly anointing, but you also have the kingly anointing. Ano sabi ng Peter? Ng Peter? A chosen generation, a royal priesthood. Kaya kayo mga kabataan, habang naglilingkod kayo, magtayo kayo ng mga multi-million business. Parang wala akong kausap ngayon talaga. Amen. Habang naglilingkod kayo kay Lord, kayo mga susunod ng mga general sa mga army. Sa mga kapulisan, kayong susunod ng mga general. Parang wala talaga akong kausap ngayon. Habang naglilingkod kayo kay Lord, susunod kayo magiging mayor ng Cainta. I pray mula sa Jagia Church, ang susunod na mayor ng Cainta. Cainta ba? Isa City? Ha? Ay, parang wala tagang kausap ngayon. Amen ba? Sino rito gusto maging mayor? Hindi ng bilangguan, yung mayor. Hindi, mayor ng city. Tanong ko sa inyo, kaya bang gawin ng Diyos yun? Kaya ba? Imagine, imagine ninyo. Yan ang church na dinisign ng Diyos. Ang church ay hindi lang yung nasa 4 na sulok ng building. Hello? Yung tipong ang saya-saya natin sa church, pero paglabas, dulog tayong lahat. Kinakain tayo ng sistema ng mundo. No, tayo ang nakatayo para sa sistema ng mundo. Hindi tayo kayang agawin ng sanlibutan that even the gates of hell shall not prevail against the church. Hello? Kaya kayo mga susunod na mga dakila, mga great man of God sa lahat ng pillars of society. Parang iba, tulala talaga. Gusto ko na nga magpakamatay. No, gising, baguhin mo yung isipan mo. Magagawa ng Diyos na ikaw ay pasaganain higit pa sa iyong ay, lit-lit lang na pangangailangan mo eh. Alam niyo ba, nung maniwala ko rito, akala ko imposible sa pastor ang kumita ng 100,000 isang araw, ng isang buwan. Sabi ko,
kaya ba ng isang pastor 100,000 a month? Noon dati inisip ko, parang malabo yun Pastor ka, 100,000 ang income mo. Nakita ko, hindi pala, yun lang ang kayang gawin ng Diyos sa'yo. Kaya pala ng Diyos, isang buwan, kaya mong kumita ng kalahating milyon. Isang buwan, kaya mong kumita ng 1 milyon. Ay, para tagang wala akong kausap ngayon Magagawa ng Diyos kayo pa sa ganang higit pa sa inyong pangangailangan. Pero para saan nyo ang blessing na yon? Para ba, mayaman na ako, pupunta ako sa lahat ng Disneyland sa buong mundo. Mayaman na ako, pagmamalaki ko to, lahat ng mga umapi sa akin, luluhod ang lahat ng tala. Yun ba? Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Bakit kaya tayo magkakawang gawa? Upang ang gospel ni Kristo ay lalong kumalat sa buong mundo. Pasasaganahin ka ng Diyos to become a blessing. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, humanda ka? Sasagana ang buhay mo at maraming mabe-bless sa buhay mo. Sino naniniwala doon magsabi ng amen? Pumalakpak na malakas kay Lord. Yan ang isang restoration gagawin ni Lord. Church, I want to prophesy ngayon pa lamang, Mga kabataan, mag-aaral kayo mabuti, tapusin niyo yung pag-aaral, maglingkod kayo ng tapat kay Lord, huwag magbabago ang inyong puso sa Kanya, mahalin niyo ang church, mahalin niyo ang inyong pastor, mahalin niyo higit sa lahat si Kristo, at pag nandun na kayo, imagine mo isang general, isang mayor, isang great businessman, multi-billion businessman, nagsama-sama para kay Kristo. Anong impact ang kaya nating gawin sa Kanyang katawan? Sumunod, then I will restore, pakipindot, you will have plenty to eat and be satisfied, and praise the name of the Lord your God who has dealt wondrously with you. Ano yan? The restoration of signs and wonders. Muling ibabalik ng Diyos sa church. Kasi ang Pilipinas may great destiny kay Lord. Ang church gagamitin ng Panginoon. Bubuhayin niya ang kanyang kapangyarihan sa church. Muling magkakaroon, hindi lamang minsanan, kundi magiging normal sa loob ng simbahan ang mga himala. Kaya huwag kayong matakot mag-pray sa mga may sakit karamdaman. Nandiyan kayo? Kayo mga nanay at tatay, mga manggagawa, huwag nyo na laging tatawagin si pastora pag may sakit karamdaman. Kaya nyo na yun. Ipag-pray nyo. Dahil yung anointing na meron kay pastora sa mga lingkod ng Diyos is the same anointing na meron sa inyo, yung Holy Spirit. At huwag kayo matakot kung hindi gagaling. Kasi hindi naman kayo ang nagpapagaling. Hello? Minsan pumunta ako sa gawain sa Silang, Cavite. Isang lalaki pumunta sa akin, Pastor, yung anak ko po, ba't hindi ang sakit karamdaman nasa ospital? Ipag-pray nyo po. Malubhang kanyang kalagayan. Eh, nandun yung pastor nung church na yon, nakikinig siya. Sabi ko, anong pangalan nung iyong anak? Ganito po, ganyan. Sige, pag-pray natin. Pinag-pray ko, hallelujah, Lord. We declare life, we declare healing in Jesus' name. Kinabukasan, tumawag sa akin yung pastor. Si Kuya Noli, tumawag sa akin, Pastor Glenn, yung pinag-pray mong lalaki na may anak na nasa ospital, na malubhang kalagayan, praise God, patay na ngayon. Namatay. Bigla ako nalungkot. Pero may pinalala sa akin ni Lord, anak, hindi naman ikaw ang nagpapagaling. Nasa kamay pa rin ng Diyos. So mula noon, natuto na ako. Natuto ko na, kahit anong kalagayan, anong sakit karamdaman, ipag-pray ko lang, hayaan ko ang Diyos ang magpagaling. Pero alam niyo po, nakita ko sa aking mata kung paano yung proteksyon ng Diyos, healing ng Panginoon, mga may sakit karamdaman, pinagagaling ng Diyos sa season na ito. Kahit noong panahon ng pandemic, ang church po namin, for the glory of God, nandiyan si Pastor Brian, hindi kami na-stop. Tuloy-tuloy ang gawain. Hindi, sabi, bawal ang gawain. Kami po tuloy-tuloy. Pupunta mga members namin, nakashort lang. May baong-baong damit sa loob ng church magbibihis. Ang usher namin nagbabantay sa labas, nakashort lang, nakapangbahay lang. Pag may titingin, may gawain ba? Ay, wala po. Pero puro pang members lang namin yung church namin. At alam niyo po, for the glory of God, wala ni isa man sa amin sa loob ng church, kahit tuloy-tuloy ang gawain, ang namatay sa COVID. Ako, pakiramdam ko noon, nagka-COVID din ako, pero pagising ko ng umaga,
Tinitikman ko yung laway ko, walang lasa. Takbo ko sa kusina, kuha ko ng asin. Sabi ko, maalat. Meron pa pala ako panlasa. May tumawag sa akin, Pastor Glenn, yung anak ko po, mayroong COVID, pag-pray nyo po. Sakto nandun ako sa malapit sa area na yun. Sabi ko, sige, dadaanan ko kayo sa bahay. Ipag-pray ko. Di dumating na ako sa bahay. Sabi ko, Kuya, patawag mo na yung anak mo may sakit. Yan po katabi nyo, yan po yung may COVID. Bless na bless sa akin, kanina ba to? Sabi ko, siya ba yung may COVID? Kanina pa gano'n sa akin. Sabi ko, Lord, ang hirap maging pastor talaga. Pero alam niyo po, hindi ako nahawa at yung batang yung pinagaling ng Panginoon. Wala pong kwento sa aming church na nakasakit ng COVID na hindi pinagaling ni Lord at namatay. Wala pong ganong kwento. Pinoteksyonan ng Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na gumagawa ng himala noon, ngayon, at sa darating pang panahon. He is the Alpha and the Omega. Palapakan natin ang Panginoon. The restoration of signs and wonders. Acts 2 verse 17 to 19. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see vision. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. And I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below. Alam niyo yung mga himalang hindi kayang explain, gagawin ng Diyos sa atin yan. Yung tipong walang-wala ka ng pera, biglang may magdideposito sa bangko mo. Hindi mo alam kung saan galing. Mga himalang di kayong ipaliwanag. Hello? Walang-wala na kayong pera, biglang may bag na mahuhulog doon sa inyong pintuan. Hallelujah! Pagbuksan mo, walang ID, walang pangalan, talagang para sa'yo. Sabi nga ng Bible, kaya ng Diyos ang isang anghel magkatawang tao para iabot ang iyong pangangailangan. Kaya lang tayo mga Kristiyano, hindi na tayo naniwala sa ganun. Hello? Mas natuon tayo sa mga realidad. Natuon tayo sa mga gawa lamang ng kamay ng tao. Nakalimutan natin ang Diyos natin ay Diyos na gumagawa ng himala. Siya'y nagsasabi mula sa wala na magkaroon. Amen. And then last, Joel chapter 2 verse 26. Marami kasing last to eh. Ito yung mga pangatlong last na po to. You will have plenty to eat and be satisfied and praise the name of the Lord your God who has dealt wondrously with you. Then, my people will never be put to shame. Alam niyo, hindi tayo mapapahiya kay Lord. Mga naglilingkod kay Lord, hindi kayo mapapahiya. Iibahin niya ang kanyang lingkod sa hindi niya lingkod. Dala-dala natin ang kanyang pangalan, hindi tayo mapapahiya. You will never be put to shame. At pangako niya, Joel chapter 2 verse 28 to 29, tayong lahat ay tumayo. Sabay-sabay natin basahin. And afterward, pangako niya. Kita niyo yung dugtong-dugtong, yung restoration ay kasama pala doon sa lagi natin binabanggit. Sabi doon, and I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my men servants and maid servants, I will pour out my spirit in those days. Ito yung season, mga kapatid. Walang Kristiyano dapat hindi puspos ng Santong Espiritu ni Lord. Hindi ito yung season na palaro-larong Kristiyano. Amen? Ito yung season na lahat tayo puspos ng Santong Spirit ng Panginoon. Naniniwala tayo, there is a legacy in this house. Now, magdideclare po ko, ilang mga bagay nilagay ni Lord sa aking heart for this church. At samahan niyo kung mag-declare. Okay? Jagia Church, pakipindot. Number 1. Babasahin natin sabay-sabay ha. 1, 2, 3, go. There will be a legacy of faith over this house. Amen? Sige, palapakan natin ang Panginoon. Anong ibig sabihin legacy of faith over this house? Hindi lang ikaw, kundi iyong mga magiging mga anak ay maglilingkod kay Lord. Amen? Magiging mga
third generation, maging mga apo ninyo, maglilingkod kay Lord. There will be a legacy of faith in this house. Number 2, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. This is the season that God's incredible blessing over our church. Come on, let's declare it. Hallelujah! Pasasaganayin kayo ng Panginoon. Humakbang kayo sa pananampalataya. Yung matagal ng vision na inilagay ng Diyos sa inyo. Mga business na inilagay ni Lord sa inyo. May kausap ako rito? Ito yung season na mangyayari. Yung birthing niyan. Naalala ko, 8 years ago, nangarap ako magkakaroon kami ng coffee shop doon sa aming lobby ng church. 8 years ago, nung makuha ko yung building, nakita ko na yung lobby magiging coffee shop. Alam niyo po, just last year, November, na i-launch natin yung Vision Cafe. Yung Vision Cafe po, pag pumunta kayo, parang coffee project sa ganda po the glory of God. Hindi parang coffee shop lang na pinagpala ng Diyos. Araw-araw, dinadagsan ng tao. Ang daming kumakain. Nakadagdag ng malaking blessing para sa church. Amen. Kaya yung mga negosyo sa puso niyong inilagay ni Lord, tasa kamay mga nilagyan ni Lord ng negosyo. Ito yung season, ipapanganak nyo yung mga negosyong yan. Huwag kayong matakot sapagkat anumang hawakan ng inyong kamay ay pagpapalain ng Panginoon. Listen gusto ko nyo maintindihan lang yung isipan. There is no such thing as failure sa mga Kristiyano. Naintindihan nyo yun? Walang salitang failure sa mga Kristiyano. Bakit pastor, nagsimula ako nag-fail? Hindi ka nag-fail, natuto ka lang. Ang fail means first attempt in learning. May natutunan ka doon. Magtuloy-tuloy ka lang. Huwag kang hihinto. Kasi pangako naman ng Panginoon, sasamahan kita at kung akong kasama mo, sinong magiging laban para sa'yo? Sumunod, let us declare it. 1, 2, 3, go. That there will be financial release to the faithful. Amen. Yung mga matagal nang nagtatanim, nagbibigay ng yung ikaput handog sa church na ito, listen, ito yung release ng blessing sa'yo sa season na ito. Maraming nag-iisip, Lord, tagal ko ng faithful, nagbibigay pa parang walang breakthrough. Nagtanim ka noon, ngayon ang season ng pag-ani ng mga itinanim mo. Sumunod, 1, 2, 3, go. This season will be our year of fulfillment. Hallelujah! Maging mga sinabi ni-release ng Diyos na vision, panaginip, pangarap sa inyong mga puso. Ito yung season ng fulfillment ng Panginoon. Nakita ko kayang gawin ng Diyos Last 2 years ago, 3 years ago, nagdadrive ako, papunta ng gawain. Bilang ginising ako ni Lord, may nagdadrive pala sa akin, di ako, mahirap yung nagdadrive ko, tulog ka Biglang sabi sa akin ni Lord, tumingin ka sa kanan mo, nakakita ko ng truck. Puti. Yung close van. Sabi sa akin ni Lord, magtatayo ka ng isang production. Gumising ako, kinuha ko yung iPad ko, dinowing ko agad kung anong production yun. Alam niyo po, pagtapos ng gawain sa Laguna, dumiretso ako ng Raon, binili ko lahat ng gamit, binili ko kung ano-anong kailangan, hanggang unti-unti ko. Hanggang nakakumpleto kami ng isang production, Roar Production. May LED wall, may mga speakers, may mga light. At ngayon, inaarkila. Nakuha na po tayo ng mga artista, nakuha na tayo iba't ibang mga banda, Cuneta, Astrodome, PICC, Manila Hotel. Nagsimula lang sa, anak, gising ka, tumingin ka sa kanan. Hinakbangan agad na ipanganak. Nagkaroon ng fulfillment. Hello? Nakita ko totoo lang Tayo rin ang nagiging hadlang. Bakit ang tagal mangyari? Parang wala na akong kausap. Humakbang ka lang, kasama mo si Lord, mangyayari yan. Amen? Lalo alam mong yan ay para sa gawain ni Lord, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sumunod, basahin sabay-sabay, 1, 2, 3, go. That God will accelerate His plan for our life and for our church as we unite in faith. Pabibilisin pa ni Lord ang gagawin niya sa church na ito. Sumunod, 1, 2, 3, go. That this is a season of multiplication. Hindi na kayo addition.
Tapos na kayo sa addition. Wala kayo sa subtraction. At wala kayo sa division. Nasa multiplication na kayo ngayon. Sumunod. 1, 2, 3, go. Unexpected blessings are coming our way. Declare it. Taas ang kamay. 1, 2, 3, go. Unexpected blessings are coming our way. Mapupuno ng patotoo ang church na ito. Gusto ko marinig yung mga patotoo na mga kagulat-gulat, hindi ine-expect na blessing na darating sa iglesyang ito. Sumunod, taas ang kamay. 1, 2, 3, go. God will do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Sumunod, taas pang kamay. 1, 2, 3, go. That God is bringing about new season of exponential growth. Hindi pa ito yan. Hindi pa ito yan. Marami pang gagawin ng Diyos sa inyo. Amen. Sumunod, taas ang kamay. 1, 2, 3, go. There is a powerful anointing moving over this church. Mamaya, anointing of oil. Ang anointing, you have to pay the price. Marami sa inyo, nagbayad na kayo ng anointing na yan sa pamagitan ng puso, paglilingkod, pananampalatay, katapatan, i-release ng Diyos sa inyo ang next level ng anointing sa inyong buhay. Sumunod, 1, 2, 3, go. God's supernatural favor over this house. Sumunod, 1, 2, 3, go. Our church will live victoriously. Come on, palapakan natin ang Panginoon. Sumunod, 1, 2, 3, go. God is working all things together for the good of our church. Ito tatandaan nyo, Jagiya, walang bagay na hindi papayagan ng Diyos sa inyo na hindi para sa inyong ikabubuti. All things will work together for your good. Kung papayagan ng Diyos, let it be, mangyayari, ang ending ay mabuti pa rin para sa inyo. Amen. Hindi natin kayang unawain sa una. Sa una, bakit nangyari? Bakit kinuha? Bakit natanggal? Bakit inialis tayo? Pero lahat ng yan ay para sa inyong ikabubuti. Sumunod, taas ang kamay. 1, 2, 3, go. Divine connection is already set to become our ministry partners that will help the vision of this church. Naintindihan niyo yun? Magkakaroon kayo ng mga divine connection, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang mga bansa para suportahan ang pangitain ng iglesyang ito. Hello? Magsimula na kayong gumawa ng portfolio nyo, Jagiya. Magsimula na kayong magpadala ng mga vision sa mga tao, and the Lord will connect you para suportahan ang pangitain ng church na ito. Sumunod, taas ang kamay. 1, 2, 3, go. There will be multiplication of Christ's disciples that will disciple more. Sabi mo sa katabi mo, manganganak ka pa ng marami, magmumultiply ka pa ng marami. Sabi ng mga lalaki, ako manganganak sa Espiritu. Ha? Manganganak kayo sa Espiritu. Sumunod, 1, 2, 3, go. Signs and wonders will be norm for our services. Magiging normal na lang yung oy, meron nakakitang bulag doon, ha? Oh, praise God. Nangyayari talaga yan. Amen? Oy, nabagong buhay di ganun. Dating adik ka. Oh, praise God. Nangyayari talaga yan sa church natin. Nagiging normal na lang yung mga ganyang usapan. Sumunod, 1, 2, 3, go. Testimonies of changed lives will accelerate. Palapakan natin ang Panginoon. Eto pa. Taas ang kamay, ha? 1, 2, 3, go. New buildings for much bigger place for worship service. Kanina, nanonood kami ni Pastor Brian habang nagpe-praise and worship ang mga banda, hindi naman sila mga payat. Habang tumatalon dito, sabi namin, in Jesus' name, huwag sanang bumigay yung stage. Bibigyan kayo ng new building ninyo. At ang inyong magiging set up pang world class. Maging faith nyo yan. Amen. Yung setup ninyo, hindi pangkaraniwang setup, kundi yung setup na sasabihin ng ibang mga church, pinagpala ang iglesyang ito. Amen. Kaya bang gawin ni Lord yun? You have that anointing. You have that grace in your spirit. Maniwala at humakbang lang kayo. Sumunod. 1,
2, 3, go. We will not wait for millionaires to come, but the Lord will raise millionaires in this church. Sino yung susunod na milyonaryo sa church na ito? Come on, magpuri sa Panginoon. Come on. Hallelujah! Sa pag-iisipin mo, paano mangyayari yun? Totoo ba yan? Binobola naman kami ng poging pastor na yan. Magagawa ng Diyos pasaganain kayo higit pa sa inyong pangangailangan. Basta tandaan mo, pag pinagpala ka, may dahilan. Hindi para sa iyong sariling kapakanan, kundi para maging pagpapala ka sa marami. Amen. Sumunod, taas ang kamay. 1, 2, 3, go. Hundreds of faithful pastors and workers will be released in this ministry in the mighty name of Jesus Christ. Come on, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Tataas ang intentionality ng church na ito. Pagdating sa pag-raise, hindi lamang ng mga disciples, kundi mga maglilingkod kay Lord, mga sold out sa paglilingkod, mga ipapadalang misyonaryo sa iba't ibang dako ng Pilipinas para magsimula ng gawain ng Panginoon. At hindi titignan ng Diyos ang iyong edad, hindi titignan ng Diyos ang iyong background, basta yung puso mong naglalasang maglingkod kay Lord, gagamitin ka ng Panginoon. I pray in the name of Jesus Christ, hundreds of faithful pastors and leaders will come out in this church in the mighty name of our Lord, in Jesus' name. Hallelujah! Come on! Purihin natin ang Panginoon. May I call the worship team right now, habang tayo magkakaroon ng anointing of oil sa oras na ito, lahat ng deklarasyong ito, kung walang anointing ng Diyos, walang mangyayari. It's not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. The anointing will make the difference. It is not who we are. It is not what background we came from. It is all by the anointing of the Lord that will make you different. Pag nasa sa iyo yung anointing ng Diyos, nagiging kakaiba ka. Nandiyan kayo? So we need the anointing of God. Are you ready to receive the anointing from the Lord? Ang anointing hindi na ituturo. You cannot teach the anointing, but you can quote the anointing. Paano na-quote ni Elisha yung anointing ni Elijah? Kasi pinerceive niya si Elijah at sinamahan niya all the way through. Sinamahan niya kahit saan nandoon si Elijah. Samahan niyo mga lingkod ng Diyos. Sumama kayo sa inyong pastora at dadaloy sa inyo kung anong anointing sa buhay niya, dadaloy sa inyong mga buhay. As we worship the Lord, let us prepare our hearts. Magkakaroon po tayo ng anointing of oil sa oras na ito. Together with your pastora, we're going to pray to each and every one of you. Lalakad kayo this next new season na ito sa next level ng anointing sa inyong mga buhay. Sino gusto nyo magsabi ng amen? Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Oh, shanda bayada dahanda yala bahanda. Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Feel the anointing of God. Feel the presence of the Lord. Lahat ng uhaw sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Jesus! Pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Hallelujah!
Unahin na po natin lahat ng key leaders, mga pastoral o the key leadership ng church na ito to please come here at the altar. Lahat ng key leaders come here. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Jesus, Jesus. Now listen, leaders. The Bible said, remember when God called you, that many of you were wise in human standard. That many of you were noble birth. Sabi ng Panginoon, alalahanin niyo kayo pinili ng Diyos. Marami sa inyo ay hindi matatalino tulad ng katalinuhang meron sa mundo. Marami sa inyo hindi ipinanganak na mula sa lahing dughaw, kundi pinili ng Diyos ang mga sinasabing mahihina sa mundo para mapahiya ang mga nagsasabing malalakas at magagaling. Pinili kayo ng Diyos. At kayo ang unang-una na pagpapalain ng Panginoon. Remember this, the anointing will make you different. It's not your background, it's not your educational attainment, it's not your position, it is by the anointing of God. Lagi kayo magsumamog, magpakumbaba, Lord, huwag mo kong iiwanan ng iyong presensya. Sapagkat pag wala ng presensya ni Lord ang paglilingkod, nagiging boring, nagiging paulit-ulit, nakakatama ng paglilingkod. Pero pag nasa inyong presensya ng Diyos, hallelujah, you will turn the world upside down. Lord, as we pray for these leaders, O God, you have chosen them, O Lord, and you know them by their name. I pray in the name of Jesus Christ, the increase of your presence, O God, the increase of wisdom, knowledge, and understanding of your calling in their life, O God. And this is the season. Hindi sila pababa. Hindi ka pahina. Pataas ka, palago ka. Hallelujah, pasagana ng pasagana ang iyong buhay. At habang pinapahilang ka namin ng langis sa oras na ito, hallelujah, believe the anointing will make difference in your life. In the name of Jesus Christ, punuin kayo ng uhaw ng presensya ng Panginoon. Ano pa dadaloy sa inyong mga kamay? Ang mga pagpapala, ang papatungan ng kamay ninyo, ang may sakit ay gagaling. Ang hawakan ng iyong mga kamay ay pasasagalain ng Panginoon. In the name of Jesus Christ, let the anointing of the Lord will flow in your life. Yes, my son, I have called you. I have sent you. Marami kang karanasan sa akin. Halos gusto mo lang umayaw. Halos gusto mo lang sumuko sa paglilingkod. Pero sa tuwing sinasabi mo ngayon ko na nakikita mo sarili mo nagpapatuloy sa Panginoon. Dahil pinili ka ng Diyos para ka sa Kanya, para sa Kanya lamang. Huwag kang matakot ipangalan ng Kanyang salita. Nakita kita sa isang community nangangaral ng Kanyang salita. Thank you, Lord.
anointing to protect this church, no matter what. You will protect the legacy of this church. You will protect the values of this church. You will protect the man and woman in this church. God has clothed you with His anointing, that no weapons of the enemy will prosper against you. Marami mahigit ang magagalit sa inyo dahil tumatayo kayo sa katuwiran ng Panginoon. Pero yun ang inyong calling kay Lord. Pagpatuloy nyo ang laban ng iglesia nito. And Lord, magpapalahay mo sila sa lahat ng ere ng kanyang. Isa tinatanong nila, Lord, may mangyayari ba ba sa pagtuloy namin? Ipupuntahan ba ito? Kung magbabago na kami ng takbo ng buhay namin, pupunta kami ng itong bansa, ano gagawin namin, Lord? Kaya sinasabi na ito sa iyo, anak, pinili ko kayo, itinagda ko kayo para sa akin at para sa iglesia ko. Salamat, Panginoon. They will give birth, O God, to many leaders in this generation, O God. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord, for the anointing, O God. As I saw you as a pillar of this church, haligi ka ng simbahan ito. At ang unang-unang gustong sirain ng kaaway ang mga haligi. Sa mga pagbubagsak ang haligi, babagsak ang buong tahanan. Pero pinatatag ka ng Diyos sa panahon. Pinatatag ka ng Panginoon sa karanasan. Nanatili kang tapat sa anumang panahon. Lord, kung paano nagsimula ka ng pagpapala sa Kanya, ganun din sa susunod na saling lahi niya, Panginoon. The legacy of faith ay dadaloy sa Kanya, kasama ng Kanyang mga anak, kasama ng Kanyang mahal sa buhay. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Yes, you're a servant of the Lord. You love to serve. You have a servant anointing. Humble enough na nandun ka lang sa likuran para gampanan ng mga tungkuling hindi kayang gawin ng iba. Pero nakikita lahat ng Panginoon yan. Siya nakakakita ng iyong mga ginawa. Nandiyan sa magpaparangal sa iyo. Salamat, Panginoon, sa intercession spirit. Nakikinig ka na Diyos sa iyong mga panalangin. Salamat, Panginoon. As you open your mouth to pray, to declare, God is listening to you. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Amen. You will set the next standard of leadership in this church. I have given you the wisdom, the grace to prepare the next generation. Oh, hallelujah. Do not be afraid. I am with you. Higit niisip, higit pa sa inakalang gagawin ko sa iyo, anak. Huwag ka matakot sumunod sa akin. Huwag ka matakot iwanan ng lahat para sa akin, sapagkat tinawag kita para sa akin. Salamat, Panginoon. Shalom, mababahan na yan naman. Hallelujah, hallelujah. As I anoint you, the anointing of oil, in the name of Jesus Christ, Lord, let there be power to serve you more in this generation. Amen. To prepare boys to become men. Yung mga bata ay magiging tunay na lalaki. And you will model that. So grow up as a man. Grow up as a man. Because you're going to prepare boys to become man of God. Salamat, Panginoon. Lord, anumang bagay umahanggang sa Kanya for that growth, alisin mo mga bagay na ito in the name of Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Lord, thank you for the humble heart of your daughter, O God. You are an apple of the Lord. Lagi ka tinitignan ng Diyos.
Yes. You have the anointing to become millionaires. Ano man ang background mo kamatapang, ano man ang may pinagalingan, you will create wealth for the kingdom of God. Yes, you will create wealth to become a blessing. Start that vision. Start that vision. Thank you, Father. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. You will do the works for the marketplace. Thank you, Lord. Gusto ka sila ng iba. Maraming mga salita ka narinig laban sa iyo. Gagamitin ka ng Panginoon sa kamay nilalagay ng Diyos sa season na ito in the name of Jesus Christ. You have the courage. May tapak sa iyong puso at spirito para lakaran ko anong tamang katwiran ng Panginoon. I anoint you with the anointing of oil to become courageous in this season. In the name of Jesus Christ. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Salamat Panginoon sa kababaang puso ng iyong lahat ng bigatin mo na ibigay mo, Lord. Lahat ng mga masabi po sa iyong isip at puso, ibigay mo lahat sa Panginoon. Mararanasan mo kapaan na nagkagaling sa Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, Lord Diyos. Amen. Yes, Lord. Thank you for that spirit to fight against the enemy. Hallelujah. To stand in your ground. Manatili kang nakatayo kung sa katinawag ng Panginoon at ipaglaban ng katwiran kabanalan ng Diyos. Protect this house. Protect this house. Protect this house. For any attempt of the enemy, you will stand the ground for this kingdom. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yes, Lord. Amen. I anoint you with the anointing of oil. In the same spirit with your pastora to love the people, to serve the people, is the same spirit na nilalagay sa inyo, Diyos. Love the next generation. Serve them. Prepare them. Speak life to them. Saka sa magiging general sa church na ito, kung matakot, pinili ka ng Panginoon. Hallelujah. Lord, as I anoint you, we anoint you of oil. Yes, Lord. The weapons of the enemy will prosper against you. Tinangka ng kaaway na sirain ang buhay mo. Maraming pagkakataon baka ka pala. Hindi baka sayang di attack doon naman. Kung ano ng mga tanikala gusto gawin sa ng kaaway. But your testimony will shine brighter in this generation. Ang pagkatao mo'y magliliwanag sa henerasyon ito. Kung paano walang pag-asa, binigyan ng Diyos ng pag-asa. Kung paano isang babae na wala ng pag-asa ay ginamit ng Diyos, ikay magiging patotoo sa henerasyon ito. Salamat, Panginoon. As I anoint you, the anointing of oil. Serve the Lord with gladness. Pagtikulan si Lord na may kagalahan ka sa puso niyo lagi. Magkaisa kayong lagi. Sa isip at diwa, di na mag-asawa. Sapagat malakihan yung gamtami sa iglesia ito, lalo ang iyong buhay magiging patotoo sa maraming mag-asawa. Sa mga susunod na mga kabataan, magdalasang magkapamilya, titigan nila paano kayo maging mag-asawa. Kayo patotoo at halimbawa sa kanila. Manatili kayong tapat sa isa't isa. Manatili
kayo nagtutulungan, nagkakaisa. And let the glory of God will shine in your relationship. Do not be afraid. God will provide all your needs. Higit pa sa iyong mga kailangan, kaya gawin ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for the faithfulness of this man, O God. Salamat sa puso na nasa paglipod sa iyo. Wala siya pang malaking Panginoon. Alam niya sa kanyang sarili ang kanyang kakulangan. Alam niya sa kanyang sarili ang kanyang pagkakasal at nakaraan buhay. Kaya sa kabila na yung kinakabagan mo siya pinili, Panginoon. And I pray, O God, sa season na ito, ihanda mo siya. Panginoon, bilang mga ngaral mo, O God, ipapakaroon na katotohanan ng iyong salita na may kapangyarihan, may apoy na lalabas sa kanyang bibig. In the name of Jesus Christ, I have prepared you. I have chosen you to say the Lord, don't be afraid. I am with you as you speak. As you open your mouth to speak my word, signs and wonders will follow you. In the name of Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Amen. Lahat ng bigatin sa iyong balikat, at hawak mo ng balikat mo, lahat ng mga kinatanggap mo, lahat ng bagay na binibig mo, ibigay mo lahat yan. Lahat ng bigatin mo, give it to God. For He cares for you. Salamat, Panginoon. Kalatagan mo yung patuloy ng damdamin. Ama, makita niyo kumikilos ko patuloy sa aking buhay. In the name of Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Come on, come on. Come on, just go, 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 go. Go. Yes, Lord. Yada, 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 yada. Yes. Hallelujah. As I anointed the anointing of oil. This hand will be blessed by God. Manghawakan na rin kamay, magpapalain ni Lord. Lahat ng gagawin ng kamay na ito, kasasagalain ng Panginoon. Yes, Lord. As I have blessed my servant Abraham, I will also bless you to become a blessing to many. Lord, ingatan mo siya sa mga tanging ng kaaway. Magyan kanyang isipan ng puso sa iyo, Panginoon, na huwag lalayo kung saan mo siya tinawag at pinili. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kamabawang puso ng iyong Diyos. Bakit ba? Alam mo Diyos mo. Inahan mo siya dahil naging totoo si Lord sa iyo. Naranasan mo siya. Dahil totoo mo naranasan si Lord, totoo ka kayo ng bibig sa iyo. Kung ano may bagay na kailangan aktiban na iwanan mo, nagtulad mo sa pagkatigil kita na para sa akin. Magpapakain ka ng mga tao para kay Lord. Hindi na kayo salita kung hindi literal. Feed. Homeless will feed many. For the kingdom of God. Amen. Yes, yes, yes. God will provide. Yes. Expand the kingdom of God.
all the leaders will pray to the congregation. But before that, we're going to unite in prayer for your Pastora Sara. Siguro sama ng mga anak na rin dito sa harapan. Hallelujah. Sige po, dito kayo sa harapan. Amen, amen, amen. Oh, hallelujah. Extend natin ating kamay patungo sa kanila. Oh, Shadabahan. Come on, let's speak in tongues. Declare the blessing. Declare the protection of God. Declare the anointing of the Lord. Come on, church. Hallelujah. Come on. Shadabahaya. The Bible said, strike the shepherd and the sheep will scatter. Remember this church, the Dia. Kung meron mang number one gustong atakihin na kaaway sa church na hindi, walang iba kundi yung pastor. Sapagkat kapag siya ay na-strike ng kaaway, the sheep will scatter. Number one natin ipagpe-pray lagi ang inyong pastor. She carry a very heavy burden for this church. Ang kinakaya niya kahit nag-iisa na lang siya sa buhay. Pero katotohanan, hindi siya nag-iisa sa Espiritu. Dahil nandiyan kayong lahat na kanyang mga anak sa pananampalataya. And Lord, as we lift up this woman of God, that you have selected in this generation and this season and time, that she will bring this church to the next level of this calling and anointing, oh God. The anointing that will break the yoke, the anointing that will break the curse, the anointing that will break the tradition, the anointing that will break the limitation. Hallelujah. You have that anointing and that vision in your heart. As you rise up in this time and season, woman of God, do not be afraid. You have the grace, the power, like the anointing that is upon David, to bring back the ark to the house of God. The wisdom of Solomon to build the temple of God. And Lord, I pray, God, patuloy mong buhatin, Panginoon, ang bigatin nila sa kanyang puso, na makita niyang hindi siya nagbubuhat, kundi ikaw ang kumakarga ng lahat ng ito. You will break the tradition. You will break the limitation. As you rise up in this generation, you are part that God will use in the last days for the fulfillment of the great destiny of this nation. Thank you, Father. Bigyan mo siya patuloy ng tapang at lakas. Talutan mo siya ng iyong kapangyarihan. Samahan mo siya ng malalaki at babae na handang itayo, Panginoon, ang kanyang kamay. Ibuhat, Panginoon, ang burden na nasa kanyang puso. Salamat, Ama, at no weapons of the enemy. Walang gawa ng sandata ng kaway ang magtatagumpay laban sa kanya. Maging kanyang isipan, ang kanyang buong katawan, o God, ay iingatan mo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Pagpapalain mo ang iyong anak in the name of Jesus Christ. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah.